Hoy, Madel, umamin ka nga sa akin. Gusto mo ba kaming lasunin? O baka naman ako lang ang gusto mong patayin dahil sa mga bulok na paninda mo nang sa ganun ay masolo mo na ang asawa kong si Tommy? Ha? Teka, hindi kita maintindihan, Sita. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo nga itong repolyo na nabili ko sa iyo kahapon. Bulok na. O ayan, isaksak mo sa baga mo. Teka lang, ano ba? Huminahon ka nga. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo, Sita. At saka, hindi bulok ang mga paninda namin. Sinisiguro kong sariwa lahat ng mga ito. Kung plano mo lang nasirain ang negosyo ko, mabuti pang huwag ka nalang bumili sa akin dahil hindi ka naman kawalan, no? Ah, ganon. Pues sa'yo na lang ang lahat ng mga paninda mong ito. Mga bulok naman at lantana. Parang ikaw lang, natutuyot na. Lintik na yan. Ano ba, Sita? Huwag mo nga ibato yung mga paninda kong gulay. Hindi ko binili yan para ganyanin mo lang. Lumayas ka na lang kaya rito sa harap ng tindahan ko. Baka malasin pa ako dahil sa iyo eh. Taon 2007. Marinduque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Madel. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sadyang malinaw pa rin sa alaala ko ang halos lahat ng naganap noon. Sa totoo lang, hindi ko ugaling makipag-away sa kahit na sinong tao, maliban na lamang kung pipilitin ako at uubusin ang aking pasensya. Isa kong tindera ng gulay at mayroon kaming kapitbahay na itatago ko na lamang sa pangalang Sita. Noon pa man, ramdam ko ng malaki ang inggit at galit niya sa akin sa hindi ko malaman na dahilan. Kaya isang araw, sumugod siya sa tindahan ko para manggulo dahil sa bintang na bulok daw ang mga nabili niyang gulay mula sa akin. Ngunit dumating ang asawa niyang si Tommy at inawat siya, sabay pinauwi. Sita, mahal, ano ba yan? Bakit ka nakikipag-away kay Madel? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Lintik kasi ang babaeng yan eh. Sukat ba namang bentahan ako ng bulok na repolyo? Gusto yata akong lasunin para masolo ka na niya eh. Ramdam ko naman na may gusto sa'yo yan. Kunwari pang mainhin. Sus, yung mga ganyan nasa loob ang kulo. Magdahan-dahan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Sita. Wala kang karapatang paratangan ako, lalo na't wala ka namang katibayan. Madel, pasensya ka na kay Sita ha. Hayaan mo, kakausapin ko na lang. Sita, mahal, halika na, umuwi na tayo. Akala ko naman kung ano na nangyayari sa'yo. Sa ibang araw na lang natin ito pag-usapan kapag hindi na mainit ang ulo mo. Ah, ganon? So ibig mong sabihin, kinakampihan mo yung hitad na babaeng yan, Tommy? Sinasabi ko na nga ba eh, baka may lihim kayong relasyon niya ni Madel, kaya hindi mo ako magawang ipagtanggol sa kanya. Tama ba ako? Sita, alam mong hindi totoo yung sinasabi mo. Araw-araw tayong magkasama, magkatabi sa kama. Ano ka ba naman? Halika na nga, umuwi na tayo. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kung mayroon mang dapat mahiya rito, walang iba kundi ang babaeng yan. Hoy kayo, huwag kayong bibili ng gulay dito kay Madel. Bulok ang mga paninda nito at sobrang mahal magpatubo. Ay nako, diyan ka na nga. Magsasayang lang ako ng laway sa'yo. Abalintik na babae ito ha. Hoy Tommy, kung ako sa'yo, iuwi mo na yung asawa mo bago ko pa mabato ng kalabasa yung pagmumukha niyan. Ang tigas ng apog na sumugod dito sa tindahan ko para lamang manggulo. Ang dumi pa ng utak. Pasensya ka na talaga, Madel ha. Sige, tutuloy na kami. Halika na, Sita. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Mabuti pa nga makalayas na rito at baka mahawahan pa tayo ng kabulukan ng lintik na babaeng yan. Napahiya ako sa ginawang yon na pag-ieskandalo ni Sita. Pero inisip ko na kaya ko pang palampasin ang bagay na yon. Basta wag lang sanang mauulit. Kung tutuusin, pwede sana niya akong kausapin ng maayos, kaya lamang ay hindi naman kami magkapareho ng takbo ng utak. Kinahapunan, nang makauwi si Lola Puring mula sa gubat para manguha ng mga halamang gamot na ginagawa niya tuwing araw ng Biyernes, nakarating na pala sa kanya ang balita tungkol sa nangyari. Ano ba yung narinig kong nangyari sa inyo ni Sita, Madel? Abay, nasa bungad pa lamang ako ng baryo usap-usapan na ang tungkol sa inyo ng babaeng yon. Ano ba talaga ang totoo? Wala yun, Lola. Huwag mo na lang pong intindihan ang tungkol doon. Total tapos naman na at kinausap na siya ng asawa niya. Sumugod lang naman siya kanina at sinabing bulok daw yung nabili niyang repolyo sa akin kahapon. Ano? Kahapon niya pa pala binili. Bakit ngayon lamang siya nagreklamo?
Malay ba natin kung doon na yun nabulok sa bahay nila? Yun nga po, Lola Kaya nga sabi ko, wag na lang pansinin dahil naisip ko rin naman yan. Isa pa, marami pa akong mahalagang bagay na mas dapat unahin kesa sa kanya. Kaya hayaan na lang po natin. Ay nako, ang mga tao nga naman maaari namang daanin na lang sa tahimik at maayos na pakikipag-usap talagang gusto pa niyang mag-hysterical dito. At oo nga pala, ikaw babae ka ha? Umamin ka nga sa akin. May relasyon ba talaga kayo ng Tommy na yon? Abay, laman din ng chismis kanina na isa raw yun sa ibinibintang sa'yo ni Sita. Aminin mo nga sa akin ang totoo, Madel. Diyos ko naman, Lola. Pati ba naman kayo maniniwala sa issue na yon? Alam niyo namang hindi ko magagawa yon. Wala ba kayong tiwala sa akin? Naniniguro lamang ako. Hindi kita inalagaan para lamang maging kabit at wala sa lahi natin ang ganoon. Wag po kayo mag-alala, Lola Puring. Kahit naman po ganito at hindi nakatapos ng pag-aaral alam ko naman kung ano ang tama at mali. Hindi ko naman po kinakalimutan yung mga pangaral na itinuro niyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ayaw ko lamang na sa atin magmumula ang kasalanan at mga paninisi ng mga tao dahil alam mo na kung ano ang kaya kong gawin. Alam ko naman po yun, Lola. Kaya nga po iniiwasan ko magkaroon ng anumang masasamang ugnayan sa ibang tao para tahimik na lang ang buhay natin pare-pareho. Siya, tama na yan. Oo nga pala, nakauwi na ba yung magaling mong kapatid na si Jethro? Sasagot pa sana ako noon, pero tamang-tama naman na dumating na ang kapatid ko na itatago na lamang natin sa pangalan na Jethro. Mas nakababata siya sa akin. Galing siya sa kanyang mga kaibigan at buong maghapong tumambay. Marami ang nagsasabi na magkaiba raw kami ng ugali dahil kung gaano ko kasipag at kamasinop sa bahay, kabaligtaran naman ang aking kapatid. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwing damuho ka. Saan ka ba nang galing at mukhang ayaw mo na yatang pumasok dito sa bahay natin? Umaga pa lamang umalis ka na tapos ngayong hapon kakauwi mo lamang. Aba, dinaig mo pa nagtatrabaho niyan Si Lola naman, saan pa ba di dyan sa mga kaibigan ko? Tumambay lang naman kami dun sa bukid at nagpalipas ng oras. Oo nga pala, nabalitaan ko yung nangyaring gulo sa pagitan nyo ni Ate Sita kanina, Ate Madela. Usap-usapan sa lugar natin yung panunugod niya sa'yo. Bakit ba kasi nagtitinda ka ng mga bulok na gulay? Hoy, Jethro, huwag ka nga maniwala sa babaeng yon. Alam mo naman na ubod ng sinungaling at mapanirayang si Sita. Isa pa, wala ka namang alam sa mga nangyari kaya huwag kang magsalita dyan na parang kasalanan kong lahat. Siguruhin mo kasi na sariwa palagi ang mga paninda mong gulay. Walang masama kung magreklamo man sa iyo yung tao. Siyempre, pinuprotektahan lang din nun yung kalusugan niya. Ikaw man, sigurado magagalit kung pagbebentahan ka ng bulok o sirang pagkain, di ba? Hay nako, ewan ko sa'yo. Basta ko, kumpiyansa akong malinis at sariwa ang mga paninda ko, kaya wala akong dapat na ipaliwanag sa mga tao. Siya, magsitigil na kayo at baka may mga kapitbahay na makarinig sa inyo nakakahiya pa. Maiwan ko na nga kayo riyan at papasok muna ako sa loob ng makapagluto na ng hapunan natin. Oo nga pala, Ate Madel, pahingin naman ng pera Nagugutom na ako Bibili lang ako ng pagkain dun sa kanto. Ano ka ba naman, Jethro? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi na nga ni Lola na magluluto na siya ng hapunan. Hintayin mo na lang kaya kaysa naman gumastos ka pa para lang sa ibang pagkain sa labas. Paghihintayin mo pa talaga ako, ate. Ngayon na ako nagugutom Tsaka, ano na naman bang pagkain ng lulutuin ni Lola? Gulay na naman? Ayoko nun. Sabi nga ni Ate Sita, bulok yung mga paninda mo. Sa tingin mo ba kakainin ko pa yon? Hoy, Jethro! Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Hindi ka ba nag-iisip? Huwag mong binabastos ang grasya. Pasalamat ka nga at may nakakain ka pa. Ayan, sige. Magkampihan na naman kayo. Sanay naman na ako sa inyong dalawa Hindi kayo makaintindi sa sinasabi ko na gutom na nga ako tsaka gusto ko nang kumain, Lola. Tumahimik ka dyan. Sino bang may gusto na buong maghapon kang umistambay sa bahay ng mga kaibigan mo para magutom? Dapat doon ka na nakikain sa kanila. Hintik naman na buhay to. Pati ba naman pagkain pagdadamot niyo pa sa akin? Kaya ayoko umuwi rito Diyan na nga kayo. Makabalik na nga lang doon sa bahay ng mga kaibigan ko. Saan ka pupunta, Jethro?
Huwag ka nang umalis, magagabi na. Baka kumapano ka pa dyan sa labas. Sus, para naman may pakialam kayo sa akin. Hayaan nyo na lang ako. Ay, nakakainis talaga yun si Jetro, Lola, ha? Parang habang tumatagal, mas lalong gumagrabe yung kasama ng ugali niya. Ni isa sa atin, hindi na niya sinusunod at hindi niya na pinakikinggan. Pagpasensyahan mo na lang muna yung kapatid mo. Hindi lang talaga kayo magkapareho ng takbo ng isip. Hindi rin kasi kayo pareho ng plano sa buhay. Isa pa, bata pa rin kasi talaga yung kapatid mo, Madel. Lola, hindi na bata ang 25 years old. Dapat nga may isip na siya kasi siya yung lalaki. Kahit sabihing bunso siya. Dapat alam niya na yung mga ginagawa niya. Hayaan mo, kakausapin ko na lang siya mamaya pag-uwi at ipaiintindi ko sa kanya ang nais mong ipaunawa. Sige na, gumagabi na. Magluluto na muna ako at makagutom ka na rin. Mula nang mawala ang mga magulang namin, si Lola Puring na ang tanging nag-alaga at nagpalaki sa amin. Noong 10 taong gulang pa lamang ako at 5 taon naman si Jetro, namatay sa sakit na tuberculosis ang aming ina. Makalipas naman ang 1 taon, iniwan kami ng tatay namin at sumama sa ibang babae. Mula noon, wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kaya naman, malaki ang utang na loob namin kay Lola dahil hindi niya kami pinabayaan kahit siya man ay wala na ring katuwang para kami ay itaguyod. Wala na rin kasi kaming nakagis ng lolo. Kinabukasan, habang nagtitinda ko sa harapan ng bahay namin, napadaan ang magtataho na si Kuya Cardo, na kapitbahay nila Sita at may ibinalita sa akin. Taho! Taho kayo riyan! Magandang umaga, Madel. Kumusta ang benta ngayong araw? Ikaw pala, Kuya Cardo. Ayos lang naman po. Medyo wala pang masyadong tao. Maaga pa kasi eh. Pasado 7:00 pa lang. Kayo, kumusta ang negosyo? Ay, sa awa naman ng Diyos kahit papaano sumisipa pa rin. Oo nga pala, galing ba rito kahapon yung mag-asawang sina Sita at Tommy? Opo, galing sila rito kahapon pero hindi para bumili, kundi para manggulo. Siguro naman nakarating na rin sa inyo yung balita tungkol sa ginawang pag-ieskandalo at paninira ng babaeng yun sa mga paninda ko. Ay, kaya pala narinig ko kasi sila na nagtatalo. Alam mo na, kahit hindi mo naman intensyong pakinggan yung usapan nila, pero dahil nga katabi lang sila ng bahay namin, hindi ko pa rin maiwasang mapakinggan. Nako, Kuya Cardo, inaasahan ko na talaga na magtatalo yung dalawang yon pag-uwi. Dito pa nga lang halos parang ayaw na magpaawat ni Sita Dinaig pa yung dragon na gustong bumuga ng apoy. Sa pagkakadinig ko kasi, nagsiselos pala sa iyo yung Sita na yon dahil iniisip niya na may relasyon kayo ni Tommy. Ipinagtanggol ka raw kasi kahapon ng asawa niya at pinauwi pa siya sa bahay. Ay, nako. Marumi lang talagang utak niya. Sa palagay ba niya papatulan ko si Tommy? Kung magkakagusto man ako sa isang lalaki, doon na sa walang asawa. Tsaka, wala pa sa isip kong mga bagay na yan, no? Ewan ko ba dyan kay Sita? Nawawala na yata sa sarili. May maimbento lang kung ano-ano nang ginagawang kwento. Mukhang ganoon na nga. Parang ang laki nga ng inggit sa inong babaeng yun Wala akong planong manira ng pamilya, lalo na kung dito sa lugar natin. Hindi ko pinangarap na maging isang kabet at pumatol sa may asawa na. Nagpapatawa ba siya? Naniniwala naman ako sa iyo, Badel. Alam kong hindi ka ganun pinalaki ng Lola Puring mo. Huwag mo na lang intindihin yung si Sita. Ay nako, natatawa na nga lang ako habang pinapakinggan sila kahapon Salamat naman po kung ganun, Kuya Cardo. Sana makaubos ka ng paninda mo ngayong araw. Palagi namang ubos tong tahong to. Minsan nga kinukulang pa teka, eto nga pala para sa inyo ni Lola Puring. Huwag ka mag-alala, libre ko na yan sa inyo. Naku, palagi ka na lang nagbibigay ng libreng taho sa amin ni Lola. Baka naman malugi ka na niyan, ha? Ano ka ba? Hindi mangyayari yun, no? Tsaka, small things lang naman yan kumpara sa kabutihan nyo sa akin. O, paano? Tutuloy na ako at siguradong marami na naghihintay na bata sa akin dun sa kabilang eskinita. Sige po, Kuya Cardo. Maraming salamat po ulit, ha? Mag-ingat po kayo. Ilang minuto pa lamang nakakaalis si Kuya Cardo, lumabas naman si Lola na may dalang walis tingting para maglinis sa aming bakuran. Narinig pala niya ang usapan namin ng lalaki, kaya tinanong niya ako para kumpirmahin. Ano ka mo, Madel? Tama ba yung narinig kong sinabi ni Cardo kanina? Hindi lang ako makalabas at nasa banyo pa ako pero narinig ko yung usapan ninyo. Pati pala siya alaman nangyari kahapon.
Baka naman totoo nga ang sinasabi ni Sita. Lola, sabi ko naman po sa inyo, wag na lang natin patulan ang mga sinasabi niya. Dahil sa totoo lang, siya lang naman ang naniniwala sa sarili niya eh. Kita niyo nga kahit siniraan niya ako kahapon at sinabi sa mga tao na bulok ang mga paninda ko, may naniwala ba? Wala din naman dahil sa atin pa rin pumupunta ang mga mamimili. Kung sa bagay, noon pa man ay ganun ang pag-uugali ng babaeng yan. Wala pa naman siyang napapatunayan ni isa man sa mga sinasabi niya kaya walang naniniwala sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit nagkatuluyan sila niyang si Tommy gayong sobrang magkaiba ang kanilang ugali. Tama ka dyan, Lola. At uulitin ko lang po yung repolyong ibinato niya sa akin kahapon at planong isoli baka sa iba niya binili. Sa akin niya lang gustong ibintang kasi nga may lihim na inggit sa akin yun noon pa. Hindi malabong ganun nga ang nangyari. At saka, akala niya yata ay maniniwala ka at magpapadala sa pananakot at paninira niya sa'yo. Siyempre naman hindi no. Baliw lang ang sasang-ayon sa kanya. Ay, siya nga po pala, Lola. Bago po kayo magwalis, heto po, taho. Libre daw sa atin ni Kuya Cardo. Ay, nako, ito talagang si Cardo, oo. Gusto yata tayong purgahin sa taho. May gusto siguro sa akin yon. Araw-araw tuwing umaga ay may iniiwan na ganito sa atin. Kayo talaga, Lola? Hindi naman siguro. Baka sadyang alam lang ni Kuya Cardo na ito lang ang kaya mong kainin kasi nga, alam mo na, paubos na kasi yung ngipin nyo. Aba, lintik kang bata ka at nagawa mo pa talaga akong asarin. Oo nga pala, hindi na naman ba umuwi si Jethro? Hay nako, isa pa yon, hindi na kayo nasanay. Parang mas gusto pa nga na palaging nasa barkada niya na lang kesa dito sa bahay Hayaan mo na, darating din ang araw na matututunan at mauunawaan ng kapatid mo ang lahat ng pagkakamali at kalokohang ginagawa niya. Maaaring hindi pa siya ngayon pero natitiyak kong darating ang pagkakataon na yon. Sana nga po, Lola, at sana rin pag nangyari yon, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko rin naman gugustuhin na mapariwara at tuluyang masira ang buhay niya kasi kapatid ko siya at mahal na mahal ko po siya. Nauunawaan kita, Madel, at batid kong totoo at galing dyan sa puso mo ang lahat ng iyong sinasabi. Matapos yun sabihin, ngumiti na lamang sa akin si Lola bago tinungga ang natitirang taho na nasa baso, saka sumenya sa akin na magsisimula na siya magwalis ng bakuran. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga mamimili at mga suki namin ng gulay. Naging abala na ako sa pag-aasikaso sa kanila at itinuon ang aking pansin sa pagtitinda. Nang maubos na ang mga bumibili, plano ko na sanang maupo sandali para naman makapagpahinga. Ngunit nagulat ako sa paglitaw ni Sita sa mismong harapan ng aming tindahan. Sa pagkakataong yon, nakangiti siya at walang bakas ng galit ang muka. Sita? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Kung nandito ka para makipag-away at siraan na naman ang negosyo ko, mas mabuti pang umalis ka na lang dahil marami akong ginagawa. Hindi naman sa ganon, Madel. Huwag ka mag-alala. Wala akong plano manggulo. Naparito ako para sana humingi ng sorry tungkol sa nangyari kahapon. Ano nakain mo? Para yatang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ikaw na galit kahapon at halos patayin ako, hihingi ng sorry sa akin ngayon? Himala! Wala naman sigurong masama kung gagawin ko yon, hindi ba? Alam ko namang kasalanan ko ang lahat kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. At dahil naroon pa rin si Lola Puring sa bakuran, narinig niya ang usapan namin ni Sita at tila naiinis siyang lumapit saka sumabat sa usapan. Hoy, Sita! Lokohin mo ang lelang mong palot. Sa palagay mo ba'y may maniniwala pa sa'yo? Hindi ako kumbinsido na seryoso ka sa paghingi ng tawad dito kay Madel. Mabuti sana kung hindi kita kilala. Kabisado ko ang likaw ng bituka mo. Naiintindihan ko po kung bakit ganyan na lang ang galit niyo sa akin, Lola Puring. At hindi ko po kayo masisisi. Pero kung hindi niyo po ako mapapatawad, sana kahit si Madel man lang matanggap yung paghingi ko ng sorry. Pangako, hindi ko na talaga uulitin. Kung totoo yung sinasabi mo, di sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Total kahit paano naman naging magkaibigan at magkapitbahay tayo.
Pero sana wag mo na talagang uulitin, ha? At saka, tigilan mo na rin yung paninira sa mga paninda ko dahil baka kalaunan ay maapektuhan itong maliit na negosyo namin. Oo, huwag ka mag-alala. Natuto na ako sa mga maling nagawa ko. At para mapatunayan na hindi na rin ako nagsiselos sa'yo para sa asawa ko, siyang uutusan ko mamaya para bumili ng gulay na mauulam namin para sa hapunan. Anong ibig mong sabihin, Madel? Pinapatawad mo na agad itong babaeng ito? Abay, napakabait mo naman yata. Hayaan mo at bukas na bukas din ay paggagawang kita ng rebulto dito sa harapan ng bahay natin. Lola, hayaan na lang po natin si Sita. Bigyan natin siya ng pagkakataon dahil mukha namang seryoso siya sa mga sinasabi niya ngayon. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Makapasok na nga lamang sa loob ng bahay at baka tumaas pa ang alta presyon ko sa lintik na babaeng yan. Hindi na lamang namin pinansin ang huling sinabi ni Lola Puring at nagpaalam na rin si Sita para umuwi. Bahagya pa siyang ngumiti sa akin bago tumalikod at lumakad papalayo. Kinahapunan, pagkagaling sa trabaho sa construction, dumaan muna sa tindahan si Tommy para bumili ng mga gulay kagaya ng sinabi ni Sita. Magandang hapon sa iyo, Madel. Oh, ikaw pala, Tommy. Kumusta ang trabaho? Ayos lang naman. Salamat. Tumawag kasi sa akin si Sita. Pinadadaan niya ako rito sa inyo para bumili ng mga gulay na uulamin namin ngayong gabi. Ay, siya nga pala. Gusto ko lang din sanang humingi ng sorry tungkol dun sa nangyari sa inyo ng asawa ko kahapon. Ay, yun ba? Wala na yun. Nag-usap na rin naman kami kasi galing siya rito kanina. Hindi ba niya nabanggit nung tumawag siya sa'yo? Ay, oo, nasabi niya rin sa akin. Kaya lang gusto kong personal na humingi ng sorry kasi alam kong sobrang nakakahiya yung ginawa niya. Tapos pinagbintangan ka pang may gusto sa akin at may relasyon tayong dalawa. Alam mo, natatawa na nga lang ako sa kanya pero tapos na yun. Ang mahalaga, nag-usap na kami at nangako naman siya na hindi na uulitin at ang importante, maayos ng lahat. Hindi rin naman kasi ako sanay na may kaaway. Tsaka, magkakapit-bahay naman tayo rito. Dapat nagkakasundo lang sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa pangunawa, Madel, ha? Masaya rin ako na nagawa niyang lumapit at humingi ng tawad sa'yo kasi kabisado ko yung si Sita. Kahit kailan hindi niya ginawa ang bagay na yon, lalo na sa akin. Madalas kapag may hindi kami pagkakaunawaan, ako pa ang nauunang humingi ng sorry sa kanya kahit palagi namang siyang may kasalanan. Ganun lang siguro talaga yung ugali niya, kaya masanay na lang tayo. Minsan, hindi natin maiiwasan na mainis kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon malamig ang ulo natin. Pero hanggat maaari, tiisin na lang natin. Teka, mukhang napapahaba na yung daldalan natin. Ano nga pala yung mga gulay na bibili mo nang maihanda ko na? Inisa-isang banggitin ni Tommy ang mga gulay na gusto niyang bilhin, ayon sa sinabi ng kanyang asawang si Sita. Matapos kong maibigay ang mga yon, agad niya na ring binayaran, kasunod ng pagkaabot ko sa kanya ng sukli. Saka siya nagpaalam at muling humingi ng tawad bago tuluyang umalis. Kinagabihan, katatapos ko pa lamang magsara ng tindahan at magpasok ng ilang mga gulay sa loob ng bahay, nang biglang dumating si Kuya Cardo. Humahangos yon at tila may bitbit na masamang balita. Madel, buti naabutan pa kita rito. Malamang hindi mo pa alam ang tungkol sa kapatid mong si Jethro. Po, bakit Kuya Cardo? Ano nangyari sa kapatid ko? Kasalukuyan siyang nasa barangay hall ngayon. Baka maya-maya lang sunduin na rin kayo ng mga tanod dito para ipatawag. Napaaway kasi si Jethro sa isang tambay dun sa kabilang kalsada. Nagkapikunan yata hanggang sa nagkasakitan na. Bugbog sarado raw yung nakaaway niya at nagreklamo sa barangay kaya nandun sila ngayon. Ano? Diyos ko naman, oo. Ano naman nangyayari dyan kay Jethro? Puro sakit na lang talaga sa ulong ibinibigay niya sa amin ni Lola. Sige po, Kuya Cardo, pupunta na po kami ni Lola sa barangay. Maraming salamat po sa pagpapaalam sa amin. Walang anuman. Siya, sige, uuwi na ako. Dahan-dahanin mo lang sabihin sa Lola mo at baka ma-stroke yun. Nang makaalis si Kuya Cardo, agad kong ipinabatid kay Lola ang tungkol sa nangyari at maging siya ay hindi rin makapaniwala. Kaya mabilis naming sabay na pinuntahan sa barangay ang aking kapatid.
Matapos ang usapan sa tanggapan ng aming kapitan na pagkasunduan ng magkabilang panig na kami ang sasagot sa lahat ng gastusin para sa gamot sa sugat ng nakaaway ni Jethro dulot ng kanyang mga suntok, sipa at tadyak. Nang makauwi sa bahay, hindi ko na rin napigilan ang sarili na sermonan ang aking kapatid. Nakita mo na nangyari, Jethro? Ngayon dagdag na naman sa gastusin natin tong ginawa mong gulo. Alam mo na nga eksakto lang sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin dito sa bahay yung kinikita ko sa pagtitinda ng gulay. Tapos gagawa ka pa ng kalokohan sa labas. Kung tutuusin, dapat nga tinutulungan mo kami ni Lola pero hindi eh. Dagdag pabigat ka pa sa amin. Anong gusto niyong gawin ko? Tumunga nga na lang kahit alam kong susuntukin na ako ng taong yon. Ang hirap kasi sa inyo, ako na lang ang lagi nyo nakikitang mali. Kahit hindi nyo naman talaga alam kung ano nangyari. Hindi ko naman sinabing huwag kang lumaban. Ang sakin lang, kung nananatili ka na lang kasi rito sa bahay at tumutulong sa pagtitinda ng gulay, edi sana wala ka nakakaaway dun sa labas. Ilang araw kang hindi umuwi rito at pinag-alala mo kami tapos ngayon ka lang babalik, may bitbit ka pang problema. Tapos ikaw pa nagagalit sa akin? Di ako nang mali. Alam ko naman ipipilit lang din ninyo na ako talaga may kasalanan eh. Kahit anong mangyari, may bago ba doon? Ay, magsitigil na nga kayo at nakakahiya sa mga kapitbahay na nakakarinig sa atin. Pwede naman natin pag-usapan ito ng mahinahon at hindi na kailangan magsigawan pa. Papasok na nga lang ako sa kwarto. Gusto ko na muna magpahinga. Naririndi lang ang tenga ko sa kakasermon nyo sa akin eh. Buisit. Sige na, Jethro. Magpahinga ka na nga lamang muna at kakatukin na lang kita kapag kaluto na yung pagkain para sa hapunan. Wag na! Hindi na ako kakain! Sigurado namang gulay na naman ang ulam eh. At alam niyong hindi ako kumakain yan. Kayo na lang ang kumain! Ay, nakakasawa at nakakainis na talagang ugali nitong si Jethro, Lola. Paulit-ulit na lang yung ginagawa niya. Sa halip na magtino parang mas lalo pa yata nagiging bastos at walang modo. Hayaan mo na lang muna siya, Madel. Saka na lang ulit tayo mag-usap-usap kapag malamig na ang ulo ninyo at kalmado na kayong pareho. Ano pa nga po ba magagawa ko? Kahit kailan naman hindi nakipag-usap na maayos yung apo nyo eh. Hay naku, Lola, ewan ko na lang po talaga. Makalipas ang ilang araw, nanatili lamang sa bahay namin si Jethro. Hindi siya lumalabas at hindi rin sumasama sa kanyang mga kaibigan na madalas niyang samahan. Kaya kumampante kami noon at inisip na baka unti-unti naiisip na ng kapatid ko ang lahat ng mali na kanyang nagawa. Pero isang araw, 5:00 pa lamang ng umaga, maglalatag na sana ako ng mga panindang gulay sa harapan ng aming bahay. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Teka, bakit parang ang layo na yata ng kariton ko rito sa gate at nawala na sa dati niyang pwesto? Ay, baka tinangay lang ng malakas na hangin. Teka, mahila nga muna at may balik dito sa tapat ng gate. Ngunit nung itutulak ko na sana yon, mayroon pa akong ibang napansin. Bukod sa parang medyo lumayo yon sa dating pwesto na animoy may kung sinong naglipat. Ay nako, kaya naman pala gumulong tong kariton eh. Nasira yung padlock at natanggal yung nakapulupot na kadena sa gulong. Ang tanong, sino kaya may gawa nito? Teka nga, mahanap kung nasan yung kandado. Pero kahit maikot ko na ang buong paligid, hindi ko pa rin nahanap ang padlock na tila ba sinadyang sirain at alisin sa kadena na nakatali sa gulong noon. Doon ay alam ko nang hindi aksidente ang nangyari, kundi mayroong taong sinadyang gawin yun at wala akong ideya kung sino ang may kagagawan. Bagamat puno ng pagtataka ay pinilit kong isinantabi ang isipin na yon at ipinagpatuloy ko na lamang ang pagsasalansan ng mga gulay sa ibabaw ng kariton. Makalipas ang mahigit 1 oras, lumabas si Lola Puring at sinabing pupunta raw siya sa palengke. Oo nga po pala, Lola. Tutal pupunta na rin lang kayo sa palengke. Tamang-tama, magpapasabay na rin po ako. Pakibili na lang po ako ng padlock para rito sa kariton natin. Ha? Padlock ba ka mo? Yung kandado ba? Bakit? Anong nangyari sa kandado niyang kariton mo? Hindi ko nga rin po alam eh. Pagising ko ngayong umaga at maglalatag na sana ako ng mga paninda, nakita ko na lang na tanggal na yung kadena sa gulong. Yun pala sira na yung padlock kaya
kumalas na rin sa pagkakatali yung kadena. Hindi ko naman makita kung nasan yung sirang kandado kaya magpapabili na lang po ulit ako sa inyo. Kung ganun, ibig sabihin ay sinadya yung sirain. Imposible namang masira lang ng hindi ginagamitan ng puwersa, gayong matibay ang kandado na iyon. Pero ang tanong, sinong gumawa noon? Yun nga rin po ang ipinagtataka ko eh. Ang tagal na nating iniiwan dito sa labas ng bahay ang karito na to pero hindi naman nasisira o wala namang nawawala. Ngayon lang po nangyari to. Hindi kaya si Sitang may kagagawan nito, Madel? Malay ba natin kung may lihim pa rin galit sa yung babaeng yon at hindi sincero sa paghingi niya ng tawad? Lola, malabo po na si Sitang gumawa nito dahil nagsorry na yung tao sa akin. Okay naman na kami kaya imposibleng siya. Isa pa po, sa inyo rin naman nang galing kahit noon pang pangaral na masama mambintang ng kapwa, lalo na kung wala naman tayong ebidensya. Ay nako, ewan ko. Sino naman ang sisira ng padlock na yun kung walang masamang motibo? Alangan naman multo o kaya naman mga laman lupa. Sige. Kahit sino pa yun, wag na lang natin pag-aksayahan pa ng panahon. Akin na yung pambili at dadaan ako mamaya sa bilihan. Nang makaalis na si Lola, nagpasya na ako magtungo sa aking kwarto, kung saan nakalagay ang pera na pinagbentahan ng mga gulay. Pagpasok ko roon, pumunta ko sa aparador at binuksan ang drawer na nasa pinakaibaba. Ngunit nagulat ako nang makita na wala na roon ang lata na pinagtataguan ko ng pera. Nasaan na ba yon? Dito ko lang yun ilalagay Imposible namang maglaho na lang na parang bula. Ano ba kasing nangyayari sa bahay na to? Parang nangangain ng mga gamit. Nang wala ng ibang maisip na dahilan kung bakit nawala ang lata na lagayan ng pera, sinubukan kong katukin ang silid ni Jethro upang tanungin at baka sakaling nakita niya yun. Ngunit laking gulat ko nang bukas pala ang pinto ng kanyang kwarto at wala na roon ang aking kapatid. Teka, bakit wala na naman dito si Jethro? Akala pa naman namin magtitino na siya. Umalis na naman pala nang walang paalam. Tsaka, tama ba tong nakikita ko? Ito yung lata na pinaglalagyan ko ng pera Bakit nandito sa higaan niya at wala nang laman? Hayop kang Jethro ka, salot ka talaga sa pamilya natin. Hindi ko inaasahan na magagawa mo akong pagnakawan. Pag-uwi ni Lola, agad kong ikinuwento sa kanya ang lahat. At doon pa lamang din niya nalaman na umalis na naman ang aking kapatid nang hindi man lang nagpapaalam. Maging siya ay hindi rin makapaniwala na magagawa yun sa amin ni Jethro. Diyos ko, mahabaging langit! Ano na kaya nangyayari sa apo ko at bakit parang mas lalo lamang siyang nai-impluwensya na masasamang gawain? Sa tingin ko po, Lola, kailangan na ni Jethro ng matinding pagdidisiplina. Tsaka, hindi lang po puro salita. Para kasi hindi na siya yung kapatid ko Huwag kang mag-alala, Madel. Kakausapin ko siya ng masinsinan pag-uwi at tatanungin ko kung ano ba talagang plano niya sa buhay niya. Gagawin ko na lamang din ang paraan yung perang kinuha niya sa'yo. Anong paraan naman po ang gagawin niyo, Lola? Mangungutang kayo sa kapitbahay natin? Wag na po, siguro naman makakabenta ako ng mga paninda ngayon at sa mga susunod kaya malamang mabawi rin natin agad yon sa loob ng 2 o 3 araw. Ang akala namin ni Lola Puring uuwi si Jethro nung gabing yon. Ngunit lumipas na ang buong magdamag at sumapit na rin ang umaga ay hindi pa rin umuwi sa bahay ang aking kapatid. Walang sino man sa mga kaibigan at kakilala niya ang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi na lamang muna namin inabala ang mga sarili dahil sanay naman na kami na hindi umuwi sa bahay si Jethro. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng mga paninda, natanaw ko mula sa aking pwesto si Sita na may kasamang ibang lalaki. Hindi pamilyar sa akin ang taong kasama niya, ngunit natitiyak ko na hindi yun si Tommy na kanyang asawa. Maya-maya, ikinagulat ko ang sumunod na aking nasaksihan. Teka, si Sita yun Pero bakit parang ang lambing nila nung lalaki? Tapos
may pahalik-halik pang nalalaman. Huwag niyang sabihin, Diyos ko, sana mali lang ang iniisip ko. Sana rin hindi totoo ang masamang naglalaro sa utak ko. At kung totoo man yun, siguradong walang kaalam-alam si Tony sa ginagawa ng kanyang asawa. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho ay nakita ko si Tommy. Napadaan yun sa aking tindahan. Gusto ko na sanang sabihin sa kanya ang aking nakita, ngunit wala pa akong sapat na ebidensya at hindi ko pa sigurado kung ano ba talaga ang tungkol doon. Kaya mas minabuti ko na lamang na manahimik. Magandang umaga, Madel. Ang aga mo yata nagbukas, ah. Magandang umaga rin sa iyo, Tommy. Oo, kailangan para makarami tayo ngayong araw. Papasok ka na ba sa trabaho? Oo, gaya ng nakasanayan. Kailangan kumayod para mabuhay. Teka, nagkakausap pa ba kayo ng asawa ko? Ha? Ay, hindi na Marami rin kasi akong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Tsaka baka busy din si Sita kaya hindi nakakapunta rito sa akin. Ah, ganun ba? O siya, sige. Tutuloy na ako at baka mahuli pa ako sa trabaho. Ingat ka dyan, ha? At sana marami kang mabenta ngayong araw. Salamat, Tommy. Ikaw rin, mag-iingat ka sa trabaho. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong lalaki, hindi ko maiwasang makadama ng awa para sa kanya. Sa kabila ng mga pagsisikap at paghihirap sa pagtatrabaho, nagagawa pa siyang pagtaksila ng asawa kung totoo man ang aking hinala. Ngunit ng mga sumunod na araw, nakumpirma ko na may ginagawa ngang kalokohan si Sita dahil mas madalas ko nang makita ang lalaking kasama niya noon na palaging pumupunta sa direksyon ng bahay nila sa tuwing nakakaalis na si Tommy patungo sa trabaho. Kawawa ka naman, Tommy. Kung anong sipag mo sa trabaho, yun din ang sipag ng asawa mo para iputan ka sa ulo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw ko makialam dahil tsak na malaking gulo yan pag nagkataon. At ito namang si Sita, ang lakas ng loob na pagbintangan ako may gusto sa asawa niya, pero siya naman pala tong Makate. Hay, ewan ko sa inyo. Isang umaga, muling napadaan sa tindahan ko si Kuya Cardo at saglit na nakipagkwentuhan bago yun tumuloy sa pagtitinda ng taho sa kabilang eskenita. At gaya ng madalas niyang gawin, kinukumusta niya kami ni Lola at ang kapatid ko na si Jethro. Oy, magandang umaga, Madel. Kumusta kayo ni Lola Puring? Tsaka yung reklamo tungkol kay Jethro, nagkaayos na ba kayo? Ikaw pala, Kuya Cardo. Ayos lang naman po kami ni Lola. Maraming salamat sa palaging pangungumusta sa amin. Sarado na rin po yung reklamo para kay Jethro nung nakaaway niya. Yun nga lang ang laki na nagastos ko kasi nagdemand yung kabilang panig na kami ang sasagot sa lahat ng mga gastusin sa gamot at medikal. Pero ayos na rin po. Ang mahalaga tapos na. Ay, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Teka, nasan pala si Jethro ngayon? Yun na nga ang problema Ilang araw na siyang hindi umuwi matapos nung nangyaring aksidente na kinasangkutan niya. Sanay naman kami ni Lola na hindi siya nagpapakita dito sa bahay pero ngayon po kasi mukhang wala na talaga siyang balak umuwi Ay naku, baka nasa mga kaibigan lang niya yon. Huwag kayong mag-alala at uuwi rin si Jethro. Sanay naman na siya na mawalay sa inyo at kaya naman niya sarili niya Sana nga po, Kuya Cardo, pero sana rin nasa maayos siyang kalagayan kasi kahit ganoon at pasaway siya mahal ko po yung kapatid ko. Naiintindihan kita at alam ko na nag-aalala na kayo ng lola mo para sa kanya. Pero maiba ko, di ba katabi lang ng bahay namin yung bahay nila Sita? Opo, bakit po? Eto, sa atin lang muna to, Madel, ha? Madalas ko kasing nakikitang may ibang lalaking pinapapasok sa bahay nila tong si Sita Ramdam ko na may kakaiba nangyayari kasi napapansin ko, dumarating lang yung lalaki kapag nakita na umalis na si Tommy. Naku, Kuya, akala ko ako lang ang nakakapansin kasi madalas ko ring makita yung lalaki na nagpupunta lang kapag wala na si Tommy. Ay, ewan ko, bahala sila. Problema nila mag-asawa yan. Basta tayo, tahimik lang. Ikaw, Kuya, ha? May pagkatsismoso ka rin pala. Abay, hindi ko naman kasalanan kung naging magkatabi kami ng bahay. Tsaka, kahit kasi hindi ko siya diyan na makita,
Sila na mismo yung parang hindi nahihiya na ibandera yung ginagawa nila, di ba? Tama ka dyan, Kuya Cardo. Siguradong gulo yan pag nabisto silang dalawa. Matapos ang kwentuhan na yun, muli siyang nag-iwan ng taho para sa amin ni Lola. Saka nagpaalam na aalis na para magtinda. Naiwan naman akong mag-isa habang napapabulong sa aking sarili. Nako, hindi lang pala ako nakakapansin ng ginagawa ni Sita at nung lalaki niya. Sigurado ako na marami na rin sa mga kapitbahay namin na nakakakita sa kanila. Hindi lang siguro nagsasalita. Kinabukasan, paggising ko, muli kong napansin na sira na naman ang kariton na pinaglalatagan ko ng mga panindang gulay. Tanggal ang harapan noon at bali ang ilang piraso ng kahoy sa bandang sahig, kaya muli ay napaisip ako. Sino ba kasing gumagawa nito? May bagong kapitbahay na naman bang naiinggit at naiinis sa akin? Diyos ko naman, ang liit-liit na nga na negosyo ko, kinaiinggitan pa talaga. Ay, maayos na nga lang kahit tong sahig muna. Lalagyan ko lang ng mga tagpi-tagping plywood at kahoy. Ay, teka, maghanap lang ako na mailalagay. Naging maayos naman ang buong maghapon ko noon. Maganda ang benta at tila normal lang ang araw. Kinahapunan, pagkasara ko ng tindahan ay napansin ni Lola Puring na malungkot ang aking muka, kaya hindi niya napigilan na magtanong. Oh, Madel, bakit parang nalugi yata yung itsura mo? May problema ka na naman ba? Kasi Lola, kaninang umaga pagbukas ko para ilatag na sana yung mga paninda, nakita kong sira na naman yung kariton, tinanggal yung hawakan tsaka sira din yung sahig. Ano ka mo? Lintik, sino kaya ang gumagawa ng kahayupan na yan? Mukhang may tao na namang planong sirain ang negosyo at pangalan mo Malaman-laman ko lang talaga kung sino siya, tiyak na hindi ko yan palalampasin. Lola, wag na po sanang umabot sa ganon. Sana wag na mangyari na gawin niyo ulit yung ritual ng pambabarang katulad ng ginawa niyo noon sa mga nakakaaway ninyo. Magagawan pa naman po natin ang paraan na nangyari. Hindi ako nangangako, Madel. Pero kung ipag-aadya ng pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na gawing muli ang bagay na yon. Kilala mo ko. Ayaw ko nang basta na lamang naaagrabyado ang pamilya natin. Hindi na lamang ako umimik para hindi na humaba pa ang usapan. Batid ko rin na seryoso si Lola sa kanyang mga sinasabi. Halos magdadalawang linggo na ang lumipas ay hindi pa rin umuuwi sa bahay si Jethro. Magpapasya na sana kaming magpatulong sa mga opisyal ng barangay para hanapin siya kinabukasan. Pero hindi natuloy yon dahil madaling araw pa lamang ay nagising na ako para uminom ng tubig at nagulat ako sa aking natuklasan. Naramdaman ko na parang may mga taong kumikilos sa labas ng bahay. Doon sa mismong tarangkahan kung saan nakapwesto ang kariton na pinaglalagyan ko ng paninda. Maingat akong lumabas ng pinto para tingnan kung sino o ano ang pinagmumulan ng ingay. Napatakip ako ng bibig nang marinig ang usapan ng dalawang tao. Sigurado ka bang hindi tayo sasabit dyan sa gagawin mo, Jethro? Ano ka ba naman, Ate Sita? Wala ka bang tiwala sa akin? Yung mga ginawa ko nga nung nakaraan wala naman nakahalata, di ba? Yung pagsira ko ng padlock dito, yung pagwasak ko ng sahig ng kariton na to, tsaka ang galing mo ring umarte nung kunwari, nagre-reklamo ka kay Ate Madel na bulok yung nabili mong repolyo sa kanya. Samantalang sira na talaga yun nung binili mo sa palengke. Kung sa bagay, tiwala naman ako sa'yo at alam kong hindi mo ako ipapahamak. Oh, sige na, bilisan mo na dyan at baka magising pa yung ate mong ilusyonada. Dahil sa mga narinig, hindi ko na napigilan ang aking sarili at mula sa madilim na parte kung saan ako naroon, ay mabilis ko silang tinungo at galit na kinumpronta. Pigil lamang ang boses ko noon dahil ayaw kong magising si Lola Puring at mag-alala ng labis. Jethro, Sita, teka, anong ibig sabihin nito? Kayo pala may gawa ng pagkasira ng kariton ko na yan? Magkasabot kayong dalawa? Mga walang hiya kayo! Ate Madel? Madel, bakit gising ka na? Ang aga pa! Huwag mo ako matawag-tawag na ate.
At ikaw naman babae ka, wala kang pakialam kung anong oras ko gustong gumising. Huwag niyong ibahin ang usapan. Tutal naman alam mo nang kami ang may gawa ng lahat. Sige, aaminin ko na. Oo, magkasabwat kami ni Ate Sita. At kahit yung tungkol sa bulok na repolyo na pinag-awayan nyo noon, palabas lang din namin yon. At isa pa, siguro naman alam mo na rin na ako nagnakaw ng pera mo dun sa lata. Traidor ka talaga, Jethro. Hindi ako makapaniwala na mismong kapatid ko pang gagawa ng lahat ng to sa akin. At ikaw naman, Sita, mapagbalat kayo ka. Ang buong akala ko totoo yung paghingi mo ng sorry sa akin noon. Yun pala, puro ka plastikan lang. Jethro, gawin na natin yung plano natin. Ngayon na, bilis! Matapos yun sabihin ni Sita, ay agad akong hinawakan ng kapatid ko sa magkabilang braso mula sa aking likuran at itinali ang aking mga kamay. At dahil may kalakihan ng kanyang pangangatawan, hindi ako agad nakakilos dahil sa higpit ng pagkakatali niya sa akin. Sisigaw na sana ako, ngunit naramdaman ko na lamang na biglang may makapal na bimpo na ipinasak sa aking bibig. Maya-maya pa, nakita kong tila natataranta si Sita at parang may hinahanap sa paligid. Ilang saglit lamang namataan ko na may hawak na siyang mahabang 2x2 na nadampot kung saan. Inihataw niya sa ulo ko ang nasabing kahoy habang ramdam ko pa rin ang mahigpit na pagkakahawak sa akin ng traidor kong kapatid. Bigla ay umikot ang aking paningin at agad na nanlambot ang aking mga tuhod. Halos hindi na rin ako makahinga dahil sa makapal na tela na nakapasak sa aking bibig. Narinig ko pang nagsalita si Sita sa galit na boses bago ko tuluyang nawalan ng malay. Alam kong may gusto ka sa asawa ko, Madel. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga titig mo sa kanya? At kala mo rin ba hindi ko nakikita na palagi siyang dumadaan dun sa tindahan mo at nakikipaglandian bago pumasok sa trabaho sa umaga? Wag ako, Madel, dahil hindi ko palalampasin ang pakikipagharutan mo kay Tommy. Halos hindi ako makapaniwala sa buong pangyayari. Nagising na lamang ako dahil sa init ng araw habang mag-isa sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Wala na ang telang nakasalpak sa bibig ko, ngunit ramdam ko pa rin ang sakit ng ulo dulot ng pagkakapalo ni Sita. Nang igala ko ang aking paningin ay doon ko lamang napagtanto na nasa gitna ako ng malawak na taniman ng mais. Hirap man ay pinilit kong tumayo at paika-ikang naglakad habang hawak pa rin ang masakit kong ulo. Hindi ko na maalala kung ilang minuto ako naglakad hanggang sa marating ko ang kapatagan kung saan ay may mga dumaraang sasakyan. At maswerte naman na isang tricycle ang huminto sa tapat ko at nagmagandang loob na ako ay pasakayin, saka ako nagmakaawa na ihatid pa uwi sa amin. Madel, apo, Diyos ko, ikaw na ba yan? Saan ka ba nanggaling at bakit ganyan ang itsura mo? Paggising ko kaninang umaga ay pinuntahan kita sa kwarto mo dahil nagtaka ko kung bakit tanghali na hindi ka pa nagbubukas ng tindahan. Ano nangyari sa iyo, apo? Lola, sina Jethro at Sita po may gawa nito sa akin. Magkasabwat sila sa paggawa ng mga kalokohan at sila rin ang may kagagawa ng sunod-sunod na pagkasira ng kariton nitong mga nakaraang araw. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Ay, mahabaging Diyos! Teka, paano yung ulo mo at bakit parang sugat yan, ha? Si Sita rin ba ang may gawa nito sa'yo? Opo, Lola. Hindi pala totoo yung paghingi niya ng tawad sa akin nung nakaraan. At ang masakit pa, hindi ako makapaniwala na magagawang makipagsabuatan sa kanya ng kapatid kong si Jethro. Mas masakit pa ang katotohanan na yun kaysa sa sugat ko sa ulo, Lola. Sinasabi ko na nga ba? Nung una pa lamang ay may kutob na akong hindi talaga mapagkakatiwalaan ng demonyitang babae na yon sa paghingi niya ng tawad sa iyo. At ito namang si Jethro, ano kaya masamang hangin ang pumasok sa utak niya at nakipagkampihan pa siya kay Sita? Hindi ko rin po alam, Lola. Basta ang malinaw lang sa akin ay inamin niya na sila ang may kasalanan at siyang nagnakaw ng pera dun sa kwarto ko. Ang hayop na babaeng yon. Teka nga't makapunta sa bahay nila nang maturuan ng leksyon ng lintik na yan. Huwag na po, Lola.
Sa palagay ko, hindi naman aamin ang babaeng yon. Lalo pat ang tanging nakasaksi lang sa ginawa nila ay si Jethro na kakampi rin naman niya. Kaya kahit ano pang pagrereklamong gawin ninyo, wala tayong may papakitang ebidensya sa ngayon. Bakit? Hindi pa ba sapat na ebidensya ang sugat sa ulo mo? Saka mo may gawa niyan, hindi ba? Oo nga po, pero maliban sa akin, wala nang ibang nakakaalam at nakakita na siyang pumukpok ng kahoy sa ulo ko. Baka sabihin nila sinisiraan ko lang siya. Anong gusto mong gawin ngayon? Hindi ako makakapayag na palampasin na lamang ito, Madel. Gusto ko nang ituloy niyo yung planong pambabarang sa babaeng yun, Lola. At tungkol naman po kay Jethro, ipapadampot natin siya sa mga pulis dahil sa kanya na rin ang galing ang mga kasalanang ginawa niya. Sigurado ka ba sa desisyon para sa kapatid mo, Madel? Opo, Lola. Mas gusto ko na matuto siya ng leksyon sa maayos na paraan kaysa ang gawin din sa kanya ang gusto kong gawin mo kay Sita. Isa pa, si Sita rin naman ang ugat ng lahat ng ito eh. Siguradong nadala lang si Jethro sa pagmamanipula niya. Ay, sige. Bukas na bukas din ay sisimulan ko ng gawin ang ritual ng pambabarang para sa babaeng yon. Sa ngayon ay gagamutin ko na muna yung sugat mo at nang sa ganun ay bumuti na yung pakiramdam mo. Agad na kumilos si Lola Puring para kunin sa basket ang mga halamang gamot na madalas niyang kunin sa gubat. At habang ako ay ginagamot niya, bigla siyang may naalalang itanong. Oo nga pala, Madel. Nalaman mo ba kung nasan si Jethro at kung bakit hindi siya umuwi rito? Hindi na po kami nakapag-usap ng maayos eh. Nung mga oras kasi na yon, litong-lito na yung isip ko at hindi ko na alam ang mga nangyayari. At sa ginawa nilang to sa akin, siguradong hindi na magpapakita dito yon, Lola. Baka nga magkasama na silang nagtatago ngayon eh. Nakakalungkot lang dahil plano na sana natin siyang ipahanap sa mga opisyal ng barangay ngayong araw. Pero ganito pala ang mangyayari. Yun na nga po, Lola eh. Malakas ang kutob ko na si Sita talagang nag-uutos sa kanya na gawin ng lahat. Tinapalan ni Lola Puring ng mga dahon ang aking ulo at tinalian niya yon ng kulay pulang tela sa kabinulungan ng mga salita na hindi ko maintindihan. Kasunod noon, hinipa niya ang aking bunbunan. Matapos niya akong gamutin ay nagpaalam siya sa akin na aalis saglit para magtungo sa gubat kung saan siya kukuha ng mga gagamitin sa ritual. Makalipas ang halos 1 oras, muli siyang bumalik at nakita ko ang mga dala niya nang siya ay makauwi. Teka, ano yung mga nasa garapon, Lola? Bakit parang mga pinaghalo-halong insekto at hayop ang mga yan? Narito sa loob ang mga palakang maliliit na kapag kumapit sa balat ay dumidikit. Kasama rin dyan ang mga kulay itim na kuliglig na bihirang makita sa pangkaraniwang lugar. Nilagyan ko rin ang malulusog at gutom na mga alakdan. Ang mga ito ang magtutulong-tulong para tuluyang kitlin ang buhay ni Sita. May iba pa po ba kayong kailangan bukod sa mga yan? Mayroon pa, Madel. Kakailanganin ko ang tulong at kooperasyon mo para doon. Yon ay walang iba, kundi ang patak ng iyong dugo na ihahalo ko sa mga ito. Sige po, Lola. Nakahanda po ako, basta sabihin niyo lang kung kailan niyo kailangan. Mamayang hating gabi, isasagawa ko na ang ritual. Yun na rin ang oras na kakailanganin ko ang iyong dugo. Bagamat kinakabahan sa mga maaaring mangyari, ay napatango na lamang ako noon. Inisip ko na kailangan kong gawin yon dahil gusto kong gantihan si Sita na walang ginawa kung hindi ang magdulot sa akin ng pasakit at panlalapastangan. Nang gabi ring yun, pagsapit ng ganap na 12:00 ng hating gabi ay pinapasok ako ni Lola sa kanyang silid. Doon nakita ko ang nakalatag na kulay itim na tela sa gitna ng sahig, habang nakapatong ang garapon na naglalaman ng mga kinuha niya sa gubat. Mayroon ding kandila at asin na nakapalibot doon, at ang kulay itim na manika na animoy ng aasar ang itsura ng muka. Pinaupo niya ko sa gitna ng telang itim, saka kinuha ang aking palad. Ibinuka niya yun, saka hiniwa gamit ang matalim na labaha.
Ipinatak niya sa loob ng garapon ang kaunting dugo na umagos mula sa aking palad. Bahagya akong napapikit dahil sa sakit, ngunit maya-maya lamang ay tila nakadaman ako ng pamamanhid. Para saan po bang dugo ko na yan, Lola? Para yan sa pagsasara ng sumpa, nang sa ganun ay maging sagrado ang bawat orasyon na aking babanggitin. Yan ang magkukulong kay Sita sa kasamaan niyang siya rin mismo ang naglikha. Ganun po palang ginagawa ninyo kapag nagsasagawa kayo ng ritual? Ganun na nga. Ay, teka, isulat mo sa puting papel na ito ang pangalan ni Sita nang maitusok ko sa manikang ito para magsilbi bilang siya. Kinuha ko ang iniabot niyang maliit na papel, saka isinulat ang pangalan ni Sita. Nakita kong dinasalan niya yon bago tinusok at ikinabit sa bandang tiyan ng manika. Matapos yon, ipinasok niya ang nasabing papel sa loob ng garapon na mayroong hayop at insekto. Kasunod ay sinindihan niya ang mga nakapaikot na kandila, saka nagpatuloy sa pag-oorasyon. Agad na pumasok sa ilong ko ang amoy ng mga kandila kasabay ng pagdampi nang tila hindi maipaliwanag na malamig na hangin sa aking batok. Sige na, Apo. Lumabas ka na muna at ako nang bahala rito. Hindi ko ito magagawa sa loob ng buong magdamag lamang. Kinakailangan ng ilang araw na proseso bago ito matapos. Sige po, Lola. Tawagin niyo na lamang po ako sakaling may kailangan at kapag may ipapagawa pa po kayo. Matapos yon, lumabas na ako sa kanyang silid at hinayaan na siya sa ginagawang ritual. Paglabas ay binalutan ko ng tela ang maliit na sugat sa aking palad at nagpahinga na sa aking kwarto. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang gumaling ang sugat ko sa ulo at naging maayos na ang aking pakiramdam. Kaya muli akong nakapagbukas ng tindahan. Nang umaga ring yun, nakita kong muling dumaan sa harapan ng pwesto ko ang asawa ni Sita. Ngunit sa pagkakataong yun, may dala na siyang mga gamit na tila nag-alsabalutan. Magandang umaga, Tommy. Mukhang malayo-layo ang destino mo sa trabaho, ah. Ang dami mong dalang gamit, eh. San bang punta natin? Hindi lang destino, Madel. Iiwan ko na si Sita dahil nakipaghiwalay na ako sa kanya. Lintik na babae yun. Sorry, Tommy, ha. Ayaw ko sana makialam pero ano ba nangyari? Di ba okay naman kayo? Yun nga rin ang pagkakaalam ko eh. Akala ko maayos ng pagsasama namin pero nahuli ko sila ng kalaguyo niya dun sa mismong kwarto namin habang may ginagawang milagro. Ganun ba? Naku, sayang naman yung pinagsamahan nyo. Pero kung yan na talagang desisyon mo, sana maging masaya pa rin kayo pareho. Maraming salamat, Madel. Pakisabi na lang kay Lola Puring na umalis na ako at hinding-hindi ko nababalikan ang taksil na babaeng yun. Ang lakas pa ng loob niyang pagbintangan ka na may relasyon tayo at may gusto ka sa akin. Yun naman pala siya tong naglalandi sa iba. Ay, sige, alis na ako. Mag-iingat kayo rito ha, lalo na kay Sita. Lumipas pa ang ilang mga araw. Hindi na ako nagulat nang minsang muling mapadaan sa tindahan ko si Kuya Cardo at ikinwento niya sa akin ang mga kakatwang nangyayari kay Sita. Magandang umaga uli sa'yo, Madel! At ganun din naman sa'yo, Kuya Cardo. Mukhang ang aga natin ngayon Anong meron? Oo nga ang totoo niyan, hindi pa ako masyado nakakatulog. Ang ingay kasi ng kapitbahay ko buong magdamag Ha? Sinong kapitbahay? Di ba sila Sita lang naman ang kapitbahay nyo? Oo, siya na nga yung tinutukoy ko. Paano ba naman kasi naririnig ko siya buong magdamag na dumadaing at para bang may nararamdaman. Ang sabi ng ilan sa mga kapitbahay na tumingin sa kanya, palagi raw masakit ang sikmura kahit hindi naman gutom. Tsaka parang may tumutusok daw sa ulo niya na hindi maintindihan At eto pa yung dila niya parang umatras daw at may kung ano-anong tumutubong parang galis at kung ano-ano pa sa katawan. Buwisit na yun, nakarma na yata. Naku, ano kaya nangyayari sa kanya? Dapat magpatingin na siya sa doktor, baka kung ano na yung nararamdaman niyang yon. Isa pa nga yan sa problema niya. Wala raw siyang kapera-pera kaya hindi makapunta sa ospital. Ilang araw na pala siyang ganun pero kagabi lang yata yung pinakamatindi kasi sumisigaw na Hindi na kinakaya yung sakit. Buti nga sa kanya.
Naniniwala naman po ako sa karma, Kuya Cardo, pero kahit papano naman, naging mabuting tao rin si Sita para sa karamihan, di ba? Ewan ko lang ha. Sa tagal ko na kasing kapitbahay yan, wala akong naaalala na naging mabuti siya sa kapwa. Ewan ko lang sa iba ha. Pero sa akin wala talaga eh. Kaya nga, hindi ko siya kinakausap noon pa man. Si Tommy lang naman ang madalas kong nakakakwentuhan eh. Oo nga pala, Kuya. Siguro naman alam mo nang umalis na si Kuya Tommy kasi nakita ko siya nung nakaraan. Bit-bit lahat ng gamit niya. Iniwan niya na raw si Sita. Oo naman, nung araw ding yun, nagpaalam pa sa akin si Tommy. Tapos yung lalaki naman ni Sita, mula nung malaman na may sakit siya hindi na bumalik hanggang ngayon. Sa tingin ko bagay lang yun sa kanya eh. Ang manlolokong katulad niya, tama lang na maging mag-isa sa buhay. Ikaw talaga, Kuya Cardo? Pero may punto ka naman dyan sa sinasabi mo, ha? Teka, bakit nga pala parang ilang araw kang hindi nagtinda? Padagi ako napapadaan dito nitong nakaraan pero hindi kita nakikita. Sarado tong tindahan mo. Ano kasi, Kuya? Nagkasakit ako kaya kinailangan ko muna magpagaling. Pero okay naman na po ako ngayon. Mabuti naman at ayos ka na. Mag-iingat ka kasi at uminom ka rin lagi ng vitamins. O siya, sige na. Ikumusta mo na lang ako kay Lola Puring, ha? Heto ulit yung tao para sa inyong dalawa. Matapos yon, lumakad na papalayo si Kuya Cardo. Lihim naman akong natuwa nang malaman ang mga nangyayari kay Sita. Nung mga sandaling yun, batid kong unti-unti nang umiepekto ang ritual ng pambabarang na ginagawa ni Lola Puring. Kinabukasan, nabalitaan din namin mula sa ibang kapitbahay na hindi na raw tumatanggap ng bisita si Sita dahil nahihiya na yon sa kanyang itsura. Nang mga sumunod na araw, may mga pangyayari na hindi namin inaasahan ng aking lola. Kasalukuyan siya noong nagsisiga ng mga tuyong dahon sa aming bakuran, habang ako naman nag-aayos ng mga paninda nang magulat kami sa pagdating ni Sita. Madel, pwede ko bang makausap ang Lola Puring mo? Teka Sita, ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Ang dami mong sugat sa katawan tsaka parang nabubulok ka na. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito. Unang-una, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo dahil sa ginawa namin ng kapatid mo. Sa pagkakataon na ito, sana maniwala ka ng totoo na itong paghingi ko ng tawad. Gusto ko lang din sanang itanong kay Lola Puring kung may kilala ba siyang magaling na albularyo kasi pakiramdam ko merong gumagawa nito sa akin. Yun ba? Huwag mo nang alalahanin yun, Sita. Ang totoo naawa nga ako sa'yo nung makita ko yung kalagayan mo ngayon. Kalimutan mo na lang yung nangyari sa atin. Tutal naman magaling na yung sugat ko na pinalo mo ng 2x2. Habang kami ay nag-uusap, biglang sumingit si Lola Puring na kanina pa pala naririnig ang aming pinag-uusapan. Galit siyang humarap at dinuro sa muka si Sita. Ay, ikaw babae ka! Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo rito kay Madel? Magpasalamat ka at hindi kita ipinakulong. At ano nga ulit yung sinabi mo? Tinatanong mo kung may kakilala akong albularyo? Pues sasabihin ko na sa iyo, wala! At kung mayroon man, sa palagay mo ba sasamahan kita ron matapos ang ginawa mo? Alam mo, Sita, ayaw ko man sabihin to pero sasabihin ko na rin ngayon. Bagay lang sa iyan dahil sa kademonyo ang ginawa mo sa akin at sa panlalason mo sa isip ng kapatid ko, kaya siya lumaban sa amin. Oo nga pala, bago ko makalimutan, saan mo dinala ang apo kong si Jethro? Magsabi ka ng totoo kung ayaw mong mapaagang pagtatapos ng buhay mo. Ang totoo po, matapos na nangyari pagdukot namin kay Madel, inamin sa akin ni Jethro na natakot siya sa ginawa namin kaya nagpasya na siyang umalis dito sa lugar natin at magtago. Patawad talaga sa lahat na nagawa ko, Madel. At sa pagbibigay ng alalahanin sa Lola Puring mo, malaki kasi ang selos ko sa iyo para sa asawa kong si Tommy. Inakala ko kasi na gusto ka niya. At ganoon din siya sa iyo. Talaga ba? So pinararatangan mo ako ng ganon pero hindi mo ba alam na batid ko na ang pagtataksil na ginagawa mo kay Tommy simula pa noon? Pero kahit ganon, hindi kita isinumbong sa kanya. Ha? Teka, paano mo nalaman?
Madalas ko lang naman kayo makita magkasama ng lalaki mo at nakikita ko rin na pumupunta lang siya sa bahay mo kapag wala na yung asawa mo. Ang kapal nga ng mukha eh. Dito pa talaga dumadaan sa harap ng tindahan ko. Mga wala kayong delikadesa. Salamat at hindi mo ako sinumbong kay Tommy. Pero kahit ganon, wala na rin naman siya. Iniwan niya na ako at hindi na raw siya babalik. Kahit nagmakaawa ako sa kanya, hindi pa rin siya nakinig sa akin. Anong inaasahan mong gawin namin, Sita? Malungkot kami at makiiyak dahil sa nangyari sa'yo. Kung tutuusin, kulang pang parusa ang nararanasan mo kumpara sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa pamilya namin. Sige po, aalis na lang ako. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa inyo. Marami akong nagawang hindi tama at idinamay ko pang kapatid mo at ang negosyo mo, Madel. Kung hindi niyo ako mapapatawad, sana ang Diyos sa langit ay mapatawad ako. Bakit, Sita? Sigurado ka bang sa langit ka mapupunta? Mukhang matagal ka nang hinihintay ni Satanas sa impyerno. Alam mo, Sita, mabuti pa umalis ka na lang. Marami pa akong gagawin. Tsaka baka tumaas na naman ang alta presyon ni Lola nang dahil sa inis sa'yo. Matapos yun, lulugo-lugo at laglag ang mga balikat na tumalikod na lamang si Sita para umalis. Inuubo pa yun at halata pa rin ang hirap sa paglalakad, kasabay ng tahimik na pag-iyak dahil sa sakit ng kanyang mga sugat. Ilang araw pa ang lumipas, nagulat kami nang pumunta si Kuya Cardo sa tindahan at pilit akong isinama sa bahay ni Sita. Doon ay nakita ko ang nakakakilabot na nangyayari sa babae habang ginagamot ng isang matandang lalaking albularyo. Halos hindi ako makapaniwala na ganoon pala kalakas ang pagtalab ng sumpa ng pambabarang na ginawa sa kanya ni Lola Puring. Ngunit umakto lamang ako na walang nalalaman sa mga nangyayari. Kuya Cardo, bakit ganyan ang sinusuka ni Sita? Mga palaka tapos dumidikit lang sa balat niya at ayaw maalis. Hindi ko rin alam, Madel. Lolo, ano po bang nangyayari kay Sita? Gagaling pa po ba yan? Aray, ang sakit ng mga sugat ko. At bakit hindi ako makakita? Ang dilim, tulungan niyo ako. Huli na ang lahat. Malakas ang kapangyarihan ng taong gumagawa nito sa kanya. At tatapatin ko na kayo. Hindi ko kayang putulin ang iginawad niyang pambabarang sa babaeng ito. Ang dami ng mga palakang yan na nakadikit sa balat niya tapos kapag inaalis nagiiwan ng mga sugat. Bakit po ganyan, Lolo? Ang mga nilalang na yan ay kontrolado ng mambabarang na hindi ko kayang labanan. Ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Matapos yun sabihin ng matandang albularyo, kasunod na nagsilabasan sa tenga ni Sita ang mga kuliglig na kulay itim, na animoy nagdiriwang at nagsasayawan sa ere, kasabay ng malalim at impit na buntong hininga ang tuluyang pagkalagot noon. Nagulat na lamang kami nang isa-isang naglabasan sa ulo niya ang mga alakdan na tila ba gutom na gutom at unti-unting kinakain ang kanyang balat sa muka hanggang sa magmukhang inukit yon ng mga patalim na natutuyot, naaagnas at nasusunog. Kinabukasan, nagulat kami sa biglang pagdating ni Jethro. Payat na payat, mahaba ang malalagkit na buhok, malalim ang nangingitim na mga mata at mukhang gutom na gutom. Umiiyak siya na nagsalita at ipinagtapat sa amin ang lahat. Ate Madel, Lola Puring, patawad po sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Napilitan lang po ako makipagsabuatan kay Ate Sita kapalit ng pera dahil nalubog ako sa bisyo at barkada. Ngayon nakahanda po akong isuko ang sarili ko sa mga kapulisan at sa mga kinauukulan. Gusto ko pong gawin yon para disiplinahin ang sarili ko at makaiwas sa mga masasamang gawain dito sa labas. Alam kong ang pagkakapasok sa kulungan ay hindi katapusan ng buhay kundi isang panibagong simula ng lahat. Sana'y marami kang natutunan sa mga nangyari, Jethro. At sana rin kung totoo man na gusto mo yung desisyong gagawin mo, maging mabuting ehemplo ka sana sa ibang kabataan na nasa kapareho mong sitwasyon dun sa pupuntahan mo.
Hindi kami ng ate mo ang batas, Jethro. Pero ang gagawin mong pagsuko sa otoridad ay tanda ng katapangan at paggalang sa batas ng tao. Tandaan mo na hindi lahat ng pagsuko ay katumbas ng karuwagan, kundi ang tunay na pagtanggap sa lahat ng iyong kamalian at handang ituwid ang maling landas na iyong dinaraanan. Nagyakapan kaming tatlo habang umiiyak at nagsasalitan ng mga salita ng pagmamahalan para sa isa't isa. Mahigpit na yakap na noon lang ulit namin naramdaman, iyak na hindi dulot ng kalungkutan, kundi dahil sa labis na kasiyahan sa puso, dulot ng pagtatapos ng unos na aming nararanasan. Kinabukasan, sinamahan namin si Jethro para isuko ang kanyang sarili sa mga kapulisan. Bagamat batid kong pansamantala ay yun na muna ang huli naming pagkikita, subalit naisip ko rin na hindi yon ang katapusan. Bagkus ay ang simula para sa maliwanag na pagkakataon, para sa muli naming pagsasama-sama pagdating ng itinakdang araw. Makalipas ang halos 12 taon, sa wakas ay nakalaya na si Jethro. Malaya hindi lang sa bilangguan, kundi maging sa pangit at madilim na karanasan at nakaraan. Nang mga panahon na yon, nagpatuloy pa rin ang aking negosyo. Pumanaw na rin si Lola Puring, kaya kaming dalawa na lamang ng aking kapatid ang naiwan, at nagpatuloy ng negosyo na hanggang ngayon ay siya naming naging kabuhayan, kahit mayroon na kaming kanya-kanyang pamilya. Yon! Isa na namang makabuluhang kwento ng buhay. Hindi ganun kalalim, pero punong-puno ng aral. Dahil dyan, meron na naman po tayong shout out. Simulan po natin kay Arlene Castro Ramos. Hello po kay Lola Feli at kay Raven Tennyson, kay Ami Viray, kay Mami Liana Nalugon. Hi din po kay Hani Austria, kay Febe Ranyada, kay Hani Karawana. Hello po kay Micaela, kay Ray, kay Freya Ray, from Rosemary Casonete. Hi po kay Luz Aclaro. Hello kay Gay Somojo, kay Vilma Bautista, kay Belen Baladhay, kay Marion at Eliza Havinia, from Elsa Havinia. Hi din po kay Diaries Yuki, kay Betty Velasco, kay Maria Katrina Manyakap. Hello po kay Natoy, kay Jenny Lakap of Malolos, Bulacan, from Ryan Lakap. Hello po kay Sofia Moralio, kay Alfreda Alano, kay Winnie Belnas, kay Yasden Love. Hi po kay Febe Jane Toledo, kay Monica Nieves, kay Mary Grace Sioting, kay Lady Sparrow Taurus. Hi kay Jasmine Vicente, kay Cute Survivor, kay Mel Santarita, kay Finky Rusi 14. Hello po kay Lady Dam, kay Marilyn Compok, kay happy birthday kay Pagi from Philip Adano. Hi po kay Baste Maylin. Hi kay Virginia Pontillas, kay Roslyn Jimenez, kay Ira Liano, Christine Victorino, kay Hayashi Megan, sa Galindez Ramos Mejias from Tom Galindez. Hi po kay Andy John Albonia, kay Marites Bryce, kay Angelina Ignacio, Vilma Monteros, Sally Roldan, kay Zeni, kay Gemma de Ocampo, kay Ray Castrens from LC Pasasadaba, kay Margie Banosong, John Chris, Manong Xiao 12, hello po kay Thiarki, kay Neneng Maria Love, kay Janaya de Gison, hello kay Ray, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi din po kay Chris Alcantara, kay Helen Flores, Edward Tulo of Florida Blanca, Pampanga, sa Dicano family from Ami, kay Edgardo Fontanilla. Hi po kay Anang Mau at Maylene Gawaran from Lea Gawaran. Hello po kay Haha Hayama. Hello din po kay Alfon Gayuma, kay Aida Paz, kay J.R. Tala, kay Rodrigo Gonzales. Shout out din po kay Ann Lopez Flores, kay Manny Maniego, kay Christine Lupiba, kay Kat Burglar Cutie, kay Josie Aniban, Mama Amping Perme from Marlon Kieta. Hello po kay Irma Umali, kay L. Daps from Japan.
Happy birthday kay Dayan of Dubai from Janet Cisneros. Hello po kay Shiren from Daman, Saudi Arabia. Kay Cherry Casquejo, Kurt Mina, Marina, Hilario Patra Jasmine. Hello din po kay Hana Lia Kalayka, kay John Michael Dawal, kay Christina Sasedor at kay Jovelyn Ranya. Para po sa mga hindi nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.